Isang mapagpalang umaga po sa buhay ng bawat isa sa atin. Good morning to everyone, mga my brother and sister, mga kapatid natin sa Panginoon. Luzon, Visayas, Mindanao, sa ating pong mga kaibigang pastor at ating pong mga kaibigang mga disciple at ganun din naman ang palataya. Bagamat may iba-iba tayong denominasyon, iba-iba ang ating mga fellowship, pero nais ng Diyos tayo ay magkaisa sa pamamagitan ng pananalangin. Amen? So, salamat po sa lahat ng mga kapwa ko manggagawa. At mamaya po, babatiin natin ulit sila isa-isa. Ganon din, siyempre, kaunahan ng ating pong pastor, Pastor Val Serico ng San Fernando, Pampanga. Patuloy kayong pagpalain ng Panginoon. At ganon din sa aking pamilya sa lugar ng Tacloban City, kay Sister May at sa aking mga anak. Pagpalain ka ng Diyos dyan. At paulan sa Tacloban ngayon. Yan, salamat sa Panginoon. I pray na naririnig mo ang aking boses dyan. Bagamat tayo ay magkalayo, ay malapit din. Amen? Dahil tayo nagkakakitaan. Yan, salamat sa Panginoon. Good morning kay SG Ramil sa lugar ng Hallelujah. Nalilimutan ko lagi yung lugar mo, kapatid. Patuloy kang ingatan ng Diyos, pagpalain ng Diyos. Salamat sa iyong alang sawang pagsubaybay sa ganitong gawain. At ako'y naniniwala na may magandang idudulot ito sa buhay ng bawat isa sa atin. Ganon din ang ating mga kaibigang na mga OFW. Patuloy po kayong ingatan ng Panginoon. Kay Sister Elena Camposano at ganon din kay Sister Renila na kanyang kaibigan na andun po sila ngayon sa lugar ng Riyadh. At ilan nating kapatid dito sa lugar ng Pampanga, sa mga member ni Pastor Val Serico, mga mananampalataya, good morning po. Pagpalain kayo ng Panginoon. At ganun din, ayun, dun pala si kapatid na sa Antipolo Rizal. Yan, salamat sa Diyos kapatid. Antipolo Rizal, dun ang kanyang lugar. Panalangin ko po, gumamit ang Diyos ng tao sa buhay mo na ang Diyos ang magpala sa iyo. Ang Diyos, kami po kasi mga pastor. Talagang yung gusto po namin makatulong Bakit kaya yung mga walang maitutulong, gustong tumulong At yun namang merong itutulong, ayaw naman tumulong. Di ba? Yun yung isa natin problema Yung sabi natin lagi, kung ako lang ay meron sana, kung meron lang sana ako, tutulong ako Problema wala Ang problema yung meron ay tumulong. Talaga naman sa hindi po nakakaalam, ako po ay isang buwan pa lang dito sa lugar ng, mahigit isang buwan dito sa lugar ng Pampanga. Ako po ay nanggaling ng Samar. At ako po ay bagong lipat dito. Actually, wala pa dito ang aking pamilya. Kaya hindi ko pa rin sila masundo sa lugar ng Tacloban City dahil nagpe-pray pa tayo ng una, yung pong financial na ating magagamit. At meron na pong sasakyan. Bali, yun na lang pong financial lang ating hinihintay. Medyo malaki-laki po yung budget na kailangan ng iyong pastor para masundo ko po ang aking pamilya doon sa lugar ng Tacloban City. Ang alam ko, pinakamababa po yun ay 15,000 kasama na po yung mga pagbayad sa barko at saka yung pan-diesel po, balikan. Patuloy niyo po akong ipanalangin sa Diyos. Ako po ay talagang by faith, talagang umaasa din lamang sa Panginoon. At ako ay ang aking panalangin pagpalain ako ng Panginoon na maraming tao mga maging sponsor at dito sa lugar ng Pampanga, hindi lamang sa Pampanga, pwede ako makarating sa iba-ibang lugar na tulad ng mga live streaming na to. Hindi man ako makatulong sa panahon ngayon. Ako ay naniniwala pagdating ng araw ay makakatulong ako sa inyo. At ang aking panalangin marating ko ang bawat lugar. Ito kung saan kayo ay naroon. Hindi lamang kayo para maipanalangin, kundi ang aking panalangin ay makatulong ako ng anumang pwedeng maitulong sa inyo pong buong pamilya. Isama niyo po ako sa panalangin. Yan po ang aking puso at alam ng Diyos ang aking puso mula na ako nag-ministry ay talagang puro po pagtulong ang amin pong ginagawa mag-asawa. Dangan lang po ngayon dahil ako'y bagong lipat. Talagang wala rin po akong kakilala rito, walang kamag-anak. Hindi rin natin naiintindihan yung salita dito. Bagamat meron pong hanong Tagalog. Pero tawag nito, talagang mahirap din ang walang kang sasandalan dito. Kaya tayo umaasa lang tayo sa Diyos, tayo ay sasandal sa Panginoon. Amen? So ngayon pong umaga, tayo po ay aawit ng isang awit sa Panginoon, kakanta tayo. At mahalaga po itong pag-aaralan natin ngayong umaga. Ito'y kailangan po ng bawat isa sa atin ngayong umaga, ang ating pong topic ngayon. Dahil upang ang tao ay makalaya at magkaroon siya ng tunay na kapayapaan sa kanyang puso. Hanggat ito ay dadalhin niya
ay hindi siya magkakaroon ng tunay na kapayapaan. Kaya ngayon pong umaga, ito yung pag-aaralan natin. Pero bago po tayo mag-aaral, pagkatapos ko pong kumanta, muli babatiin natin yung pong ilang nating kapatiran na kung saan sila ay sumusubaybay. Hindi ba natin sila kasabay ngayong umaga, ay tawag nito, nanonood sila sa araw. Kaya patuloy tayong nagla-live streaming. At ganun pa man, sa akin po, 2 o 3 ang nakikinig. 2 man o yan ay iisa, ang mahalaga ay meron po nakikinig, mahalaga po sa akin yun. At kung mahalaga yun sa akin, lalong higit pas mahalaga sa Diyos. Sapagkat ang sabi ng Biblia, kung saan man nag-ipon ang 2 o 3 sa aking pangalan, ako'y nandoon sa inyong kalagitnaan. Ngayon pong umaga, magkalayo man tayo, magkahiwalay man tayo, magkaiba man tayo ng isip, pero ang ating pong espiritu ay isa. At kasama po natin ang Diyos. Ang Diyos ang namamagitan po sa ating pong kalagitnaan ngayong umaga. At alam ng Diyos po ang ating pong pangangailangan ng bawat isa sa atin. Kaya po tayo ay dudulog, tayo ay tatawag, tayo ay aawit po sa Panginoon para ang ating pong pangangailangan ay katagpuin ng Diyos. Amen. Hallelujah, Jesus. Tayo po ay aawit ng isang kanta lang po para tayo ay hallelujah, purihin ang Diyos. Panginoon, salamat po o Diyos sa binigay mong buhay at kalakasan, bagamat kami inaantok pa, mahina ang aming katawan. Lord, salamat po o Diyos na iyong pong pag-iingat, salamat po sa pabor, salamat po sa iyong pagpapatawad sa amin po mga kamali at kasalanan. Patuloy niyo po kami iniingatan, patuloy niyo po kami pinagpapalat, patuloy niyo po kami pinapadaluyan ng iyong pong biyaya at habag o Diyos. Tulungan niyo po kami mapalapit sa iyo, Panginoon, pakilala ka po namin ng lubusan, Panginoon, magawa namin ng mga bagay na nais mo o Diyos. Oh, hallelujah, Jesus, purihin ka, Panginoon. At ngayon pong umaga, Panginoon, hayaan niyo po na ikaw ay amin pong mabigyan ng papurit pagsamba sa pamamagitan ng awitin, Panginoon, God, Jesus. Na dati hindi po kami nakakaawit sa iyo, dati hindi namin nagagawa magpuri sa iyo, Panginoon, hallelujah, Jesus. Hallelujah niyo po kami ng banal na Espiritu, Panginoon, hallelujah. Patawarin mo ako sa lahat ng pagkukulang ko, inaalay sa'yo ang puso ko. Nais kong makita ang kaluwalhatian mo, tanggapin mo, Panginoon, ang awit ko sa'yo. Patawarin mo ako sa lahat ng pagkukulang ko, inaalay sa'yo ang puso ko. Nais kong makita ang kaluwalhatian mo, tanggapin mo, Panginoon, ang awit ko sa'yo. Tunay na pagsamba, tunay na pagpapakumbaba. Nasagin mo, Panginoon, ang puso kong ito. Sa lahat ng nais ko, lahat ng pinakaiibig ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Tunay na pagsamba, tunay na pagpapakumbaba. Pasagin mo, Panginoon, ang puso kong ito. Sa lahat ng nais ko, lahat ng pinakaiibig ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Tunay na pagsamba, tunay na pagsamba, tunay na pagpapakumbaba. Pasagin mo, Panginoon,
ang puso kong ito. Sa lahat ng nais ko, lahat ng pinakaibig ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Panginoong Jesus, maghari ka. Panginoong Jesus, maghari ka. Maghari ka upang liwanag mo'y makita sa aking buhay. Kaluwalhatian mo ang siyang ilalahad sa aming pagsamba, o aming Ama. Maghari ka upang liwanag mo'y makita sa aking buhay. Kaluwalhatian mo ang siyang ilalahad sa aming pagsamba, o aming Ama. Oh, glory tayo ni Jesus. Hallelujah. Panginoon, patuloy ka maghari sa aming buhay, Panginoon. Upang ang liwanag may aming makita, dakilang Diyos. Hallelujah. Patawarin niyo po kami, Panginoon, o God. Hallelujah. Jesus, ngayon po umaga, dakilang Diyos. Maging karapat-dapat po kami sa iyong harapan. Bagamat kami nagkukulang, bagamat kami pumapalpak, nakagawa ng kasalanan, Panginoon. Loobin niyo po, O Diyos, na ngayong umaga, Panginoon, ng iyong presensya na aming maranasan, O God. Ganun din ang lahat ng nakakapanood nito. Ganun din, O Diyos, ang lahat ng mga bati nito, Panginoon, ng iyong pumupay na sumat na bilang Diyos. Oh, glorify your name, Jesus. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, pasalamatan ka, O Diyos. Oh, glory to God, Jesus. Maghari ka upang liwanag mo'y makita sa aking buhay. Kaluwalhatian mo ang siyang ilalahad sa aming pagsamba, o aming Ama. Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon Diyos ngayon pong umaga. Patuloy tayong pagpalain ng Panginoon. Muli, good morning to everyone. Pagpalain po tayo ng Diyos. Luzon, Visayas, Mindanao. Tayo po ibabati muna. Gaya ng lagi po natin ginagawa. Tayo po na ibabati sa lahat ng ating po mga kaibigan, ng mga manggagawa at mga mananampalataya. Hallelujah. Ngayon pong umaga, salamat muli sa buhay ni SG Ramil na ating pong taga-subaybay. Ganun din sa aking pamangkin dyan, kay Ate Mara, ganun din sa aking apo, at kay Brother JB Manipol, at kay lahat ng pamilya Manipol. Pagpalain kayo ng Diyos, nasan man kayong lugar, patuloy kayong ingatan ng ating pong Panginoon Diyos. At ang aking panalangin sa inyo ay ilayo kayo sa anumang karamdaman, sakit at anumang mga bagay. At ang Diyos sa magpala sa inyo, mag-provide ang Diyos sa bawat isa sa atin ngayon pong umaga. Ang buong maghapon ito ay maging pagpapala sa ating mga anak, sa ating asawa. Ingatan ng Diyos ang ating asawa. At ang Diyos ay gumamit ng mga tao para sa ating pong pangangailangan. Amen. Alam ko po meron po tayong pangangailangan ng bawat isa po sa atin ngayon pong umaga. At ako'y naniniwala na kapag po tayo ay laging hindi po tayo nagsasawang tumawag, hindi po tayo nagsasawang lumapit sa Diyos, hindi po tayo nagsasawang dumaing sa Diyos, ang Diyos po ay laging nakatingin sa buhay ng bawat isa sa atin. Kapag nakita ng Diyos ang ating pong katapatan, mga kapatid, tayo ay iingatan ng Diyos, tayo ay pagpapalain ng Diyos. Hallelujah. Pagpalain po ng Panginoon ang bawat isa sa atin. Ganun. Muli, pagpalain ng Diyos ang pamilya Manipol, ang pamilya Laurente, kay Brother Jason at saka kay Sister Malu, at ganoon din sa pamilya Oroga. Patuloy po kayong ingatan ng Diyos, at sa lahat ng aking mga kapatid dyan sa Laguna, sa Quezon, at maging dito sa lugar ng Cavite, patuloy kayong pagpalain ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Ganoon din ang ating po mga kaibigan, mga ating po ipagpipray mamaya, ang Forces of the Philippines, ang PNP, at Marine Task Force, at saka mga security guard, doktor, OFW, maging ang mga nurse, sa atin po isasama sa pananalangin.
Ganun din ang pamilya Galang sa lugar ng Sariaya, Quezon. At ganun din ang pamilya Camposano, Sister Elena Camposano na siya'y makauwi na sa lugar ng Leyte. At ang kanyang kaibigan natin pong ipagpipray lagi si Sister Renila. Yan. Ganun din ang pamilya Lugar sa lugar ng Shiba, Japan. Patuloy po kayong ingatan ng Diyos dyan, Pastor. Pagpalaan ng Diyos ang inyong ministry. At si Pastor Melody sa lugar ng Tokyo, Japan. Patuloy po kayong ingatan ng Panginoon at ang ministry niya pagpalaan ng Diyos sa lugar ng Lucena City. At ganun din ang pamilya ni na Brother Arnold sa lugar ng Dumaguete City. Brother Arnold, pagpalaan ka ng Diyos. At ganun din ang taga-Samar si Brother Arvin. Actually, itong si Brother Arvin, hindi siya basta nanonood. Dinadawnload niya yung mga mensahe tapos isinesend niya sa kanyang mga kaibigan. Yan, pagpalain ka ng Panginoon, kapatid. Ganun din si Sister Annalyn, taga Binyan, Laguna ito. Ito pong mga binabanggit ko sa inyo, meron po dito mga ilan na hindi ko na po ito kakilala na sila ay nakakapanood din lamang nito. Mga dati natin po kasama mga manggagawang mga 5'9" yung iba. At sa lugar ng Tarlac City, si Brother Mario at ang kanyang anak, si Pastor Mario, Pastor JR, pagpalain ka ng Diyos, si Pastor Plandi at Pastor Bert, sa lugar ng Tagkawayan, Quezon, at siyempre ang ating pong Pastor Bal Serico. Yan, patuloy po kayong ingatan ng ating pong Panginoon Diyos. At ganun din ang mga kapatiran dito sa lugar ng Pampanga. Hindi ko man po alaman yung apelyido, hindi ko po kayo kilala, pero patuloy po ako nagpipray sa buong mananampalataya ng San Fernando, Pampanga. At ganun din sa pamilya Chua, inyong pong mga anak, ang inyong mga apo, at ang inyong lahat ng mga tauhan ay ingatan ng Diyos, pagpalain ng Diyos ang inyong pong mga tauhan. Amen. Hallelujah. So, salamat po sa Panginoon. Wala ba ako nalimutan? Sana wala na. Ayan, ang inyong pong mga trabaho, kung ang asawa niyo po ay nagtatrabaho, pag umalis po ang inyong asawa, ipag-pray po ninyo. Huwag po kayong mahiya sa inyong asawa na siya ipag-pray. Na siya ingatan ng Diyos. Marami po ang mga pamilya na nagtatrabaho, minsan hindi na po nakakauwi, sila po ay naaaksidente. At sa nakakalungkot na senaryo, yung pang iba ay namamatay. Kaya yung makauwi ang ating pong mga asawa, isa pong malaking pagpapala. At habang siya natutulog sa sobrang pagod niya sa trabaho, kung ikaw ay asawang gising, ay ipatong mo ang iyong kanang kamay sa kanyang ulo at iyong ipag-pray na sabihin mo, Lord, ang aking asawa, patuloy niyo pong ingatan kasama ang aking mga anak. Mga nanay, mga tatay, sino man sa inyo nagtatrabaho, ipag-pray niyo po ang bawat isa. Ipag-pray niyo po ang bawat isa. Magpanalangin po kayo kapag ito ang susi ng tinatawag na pagtatagumpay ng isang pamilya. Wala tayong dapat ibang gawin para po tayo magtagumpay ang ating po mga pamilya. Ang sekreto lamang ay tatlong bagay po para magtagumpay ang pamilya. Pukusan mo yung iyong pamilya, pukusan mo yung iyong trabaho, at simbahan. Tatlo lang po. Huwag niyo pong hahaluan ng iba. Kapag nahahaluan ng iba, doon na po tayo nadidiskarel. Base po ito sa akin pong karanasan, base ito sa akin pong natutunan, at akin pong tinuturo dito ay hindi po ito isang kwento. Lahat ng ating pong pinag-aaralan dito ay pawang katotohanan at mga nangyari at mga mangyayari pa. Uulitin ko po, tatlong bagay para magtagumpay po ang pamilya. Pukusan mo ang Diyos, kaunahan. Pangalawa, pukusan mo ang iyong pamilya. At ang pangatlo po ay ang trabaho. So, salamat po sa Panginoon. Hallelujah, purihin ang Diyos. Muli sa mga OFW dyan, pagpalain po kayo ng Panginoon. Isang magandang, adjust na tayo ng oras, 5 oras ang different, alas 6 ngayon, alas 5, 5 oras ang different, mga alas 12 ng gabi dyan. Magandang gabi po sa inyo, pagpalain kayo ng Panginoon dyan sa lugar ng Saudi Riyadh. Patuloy kayong ingatan ng Diyos. Na Sister Elena, ang aking panalangin, makauwi ka na dito sa Pilipinas dahil nakadalawang vaccine ka na. Ang panalangin ko ay walang magiging hadlang na makauwi ka na at anumang itinurok sa iyo ay gawin tubig ng Diyos. Amen? Kung papaanong ang tubig ay ginawang alak ng Diyos, walang imposible sa Panginoon. Ang lahat ng merong ituturok sa atin ay kayang gawin ng Diyos ng tubig na lang yan. Amen? Dahil tayo ay kanyang itinuturing na kanyang mga anak. Pag sinabing mga anak, tayo ay iniingatan ng ating pong Panginoon Diyos. Amen? Hallelujah. Ngayon pong umaga, tayo po ay mag-aaral na ng mabuting balita ng ating Panginoon. Ganito po ang sinasabi ng mabuting balita. Sa aklat ni Juan, unang Juan, Kapitulo 1, talatang 9. 1 John, chapter 1, beginning verse 9. Amen? Ang sabi po dito, handa na po ba kayo? Inuulit ko po, kung kayo po walang Biblia sa inyong mga tahanan, yes, meron po tayo nadadownload ng mga Bible sa ating cellphone. Maganda po yun, pero mas maganda po talaga yung hawak mo yung Bible, hindi po yung cellphone. Dahil minsan, pag tayo po nag-aaral sa simbahan, bawal po sa simbahan pag ako nagtuturo, yung may nagsiselfone, bawal po sa amin. Hallelujah. Kaya ngayon pong umaga,
Tayo po mag-aaral po ng ating po mabuting balita ngayon po umaga. 1 John chapter 1 verse 9, ganito po ang sinasabi ng mabuting balita. Sabi dito, kung ipahahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat siya at banal na tayo ay patatawarin sa lahat ng ating pong mga kasalanan at lilinisin niya tayo sa lahat ng ating pong kalikuan. Amen. Tayo manalangin, Panginoon Diyos. Basbasan niyo po ang iyong mabuting balitang ito. Tumanim ito sa puso ng bawat isa sa amin, Panginoon. Kaunahan kami po mga nagtuturo. Dalangin namin, O God, magawa namin ito, O Diyos. Dalangin ko, Panginoon, maikling mensahe, short message, pero ibigay niyo po sa amin ang pinakang mabuti, Panginoon. Meron po kaming matutunan, tumanim ito sa aming puso, tumubo ng magbungang maraming mananampalataya at maging huwaran kami bilang mga mananampalataya, dakilang Diyos. Dalangin ko ngayong umaga, Panginoon, sa lahat na nakakapanood nito, sa lahat ng mga makakarinig dito, Panginoon, ang pagpapalat, biyaya, habag ay patuloy mong ilagay sa kanilang mga tahanan, sa kanilang mga buong pamilya, hanggang sa kaapu-apuhan, dakilang Diyos. Salamat po, Panginoon, at ngayong umaga, O God, habang kami nakikinig, ang kagalak at kasiyahan, ilagay mo sa puso namin. Ano mga distraction upang hindi kami makinig, Panginoon, alisin niyo po ito. Kundi makapokus po kami ngayong umaga, ikaw ang aming unahin sapagkat kami po'y naniniwala, dakilang Diyos, ang pagpapala mo'y dadaloy sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. At anumang po nakita mo sa aming kamalian, i-correct mo po kami sa pamamagitan ng iyong mabuting balita, Panginoon. Sapagkat ako'y naniniwala, ang mga taong nagpapakumbaba, ang mga taong nagpapakababa, ay patuloy mong itataas, Panginoon. Ang mga taong tumatanggap ng kamalian, ang mga taong tumatanggap ng bawat pagkakamali, Panginoon God, habang kami iyo pong itinutuwid, dakilang Diyos, kami po ay iyong anumang sugat ang meron kami ay kami iyong pagagalingin, Panginoon. Physical man yan, spiritual man yan, lalo higit spiritual, Panginoon. Kung meron man po kami pagkakamali na hindi po kami nakakalugod sa iyong harapan, O Diyos, bigyan niyo po kami, Panginoon, ng kapayapaan. Dalangin namin, mapatawad niyo po kami, O Diyos, sa lahat ng aming pong pagkakamali, O God. Lord, pinupuri ka namin, pinapasalamatan. Bukas niyo po ang kalangitan ngayong umaga, dakilang Diyos. At dalangin ko, Panginoon, sa bawat isang mananampalataya, hindi ko man sila naaabot-abutin mo po ng iyong mapagpalang kamay, Panginoon. Dalangin ko, dakilang Diyos, minsan pa, O God, ikaw ay mangusap sa buhay ng bawat isa. Pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Sabi dito, mga kapatid, mag-aaral na po tayo. Sinulat ito ni Juan, Kapitulo 1, talatang 9, atin pong ulitin, sabi dito, kung ipahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat siya at banal na tayo'y patatawarin at lilinisin sa lahat ng ating kasalanan at lilinisin sa lahat ng ating pong kalikuan. Amen. Dito, pinapakita po dito sa talatang ating pong binasa, mga kapatid, ang tinatawag na paghingi ng tawad. Sabi ng Bible, kung ipahayag natin ang ating mga kasalanan, tayo ay patatawarin ng Diyos. Siya ay tapat at banal na tayo ay patatawarin at lilinisin sa lahat ng kalikuan. Hindi po sinabing magbabawas lamang ng kasalanan, kagaya sa ating pong pinanggalingang religion. Pag tayo ay nagsasamba, pag tayo pumupunta sa simbahan, sinasabi ng ating pong mga kapitbahay na, sige, tayo magbawas ng kasalanan. Hindi po tayo magbabawas. Kailangang ubusin natin. Amen? Kailangang alisin natin. Alisin ng Diyos sa bawat isa sa atin at paano mawawala ang ating mga kasalanan sa pamamagitan po ito na tinatawag na paghingi ng tawad sa Diyos. Amen? Maraming tao kung bakit hindi sila napapatawad, bakit maraming tao hindi sila nakakaalis sa kasalanan sapagkat ayaw nilang humingi ng tawad sa Diyos. Kaya ngayon pong umaga, mga kapatid, ang pag-aaralan natin ay ang pagpapatawad. Ang pagpapatawad. Hallelujah. Alam niyo po, hindi lahat na nagsisimba ay nagpapatawad. At hindi lahat ng mananampalataya ay nagpapatawad. Kaya mahalaga ito sa bawat ating pong mga dinadalhang mga churches kung saan tayo ay naandoon po nakabilang. Yes, hindi po tayo perfecto lahat. Lagi po tayo nagkakamali bilang tao. At bakit kailangan natin makahingi ng tawad sa Diyos? Sapagkat ang pagpapatawad, ang sabi ng Biblia, ay isang tanda ng paglilinis ng Diyos. Amen? Nais ng Diyos sa bawat araw ng ating pong buhay, sa bawat araw na tayo po ay nagkakamali, ang gusto ng Diyos, tuwing tayo po ay madudumihan, ang gusto ng Diyos, hihingi tayo ng tawad upang tayo ay maging malinis. Kaya sabi ng Biblia, kung ipahahayag natin ng ating mga labi ang ating pong mga kasalanan, siya ay tapat at banal na tayo po ay patatawarin ng Diyos. Kung may mga tao man na hindi ka kayang patawarin ng tao, pero ang Diyos kaya kanyang patawarin. Kung mayroon mga taong ayaw niyang linisin ang ating pong pangalan, sa Diyos kaya niya tayong linisin sa pamamagitan ng ating pong paghingi ng tawad, sa pamamagitan ng ating pong paghingi ng tawad sa ating pong Panginoon Diyos. Hallelujah, purihin ang Panginoon. Dito po, sundan nyo na lang po ako para maging mabilis po tayo. Aklat ng Hebreo, Kapitulo 8, talatang 12. Hebrews chapter 8, beginning verse 12, ang sabi dito, hallelujah, kakalimutan ng Diyos ang anumang bagay na nagawa ng tao nga sa kanyang pagkakasala.
kinakalimutan ng Diyos ang mga nagagawa po nating kasalanan kapag ka po tayo ay humihingi ng tawad. Ang pagpapatawad po ay hindi makakamit hanggat hindi po siya humihingi ng tawad. Ito ang dapat maunawaan ng bawat mananampalataya man o hindi, dapat maunawaan ito ng sangkatauhan. Ang kapatawaran ay hindi makakamit ng isang tao hanggat hindi siya hihingi ng tawad. Amen? At nais ng Diyos sa bawat isa sa atin, tayo bilang tao, nauunawaan tayo ng Diyos sapagkat ang Diyos ay naging tao rin. Sa Aklat ng Pilipos, Kapitulo 2, talatang 5 hanggang 8, ang sabi ng Biblia, magkaroon kayo ng pag-iisip na kay Kristo Jesus din naman na siya, bagamat siya nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring bagay, isang bagay na nararapat na panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos, kundi bagkos sinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao at palibhasa hindi nasumpungan sa anyong tao, siya nagpakababa sa kanyang sarili. Isang talatang pagpapakita na si Jesus Christ ay naging tao at kaya siya bumaba dito sa lupa para ang lahat ng ating mga kasalanan, para ang lahat ng ating kalikuan, para ang lahat ng ating kapalpakan, linisin, ayusin ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ikaw ba ngayong umaga, ito ang iyong nais, ito ba ang iyong ninanasa? Ang tayo ay malinis, ang tayo ay mapatawad. Amen? Ang pagpapatawad po ay mahalaga upang ang tao po ay makalaya. Sa Acts chapter 2, Aklat ng mga Gawa, Kapitulo 2, talatang 36, makinig po tayo mabuti. Huwag po kayong bibitaw sapagkat ito po ay mahalaga. Maikli lamang po ito. Kumbaga sa lumpia, ang ating po pinag-aaralan, hindi natin kailangan yung mahabang lumpiang ganyan, ang laman ay puro hangin. Kahit ganito lang kayo yung lumpia natin kakainin, basta siya siksik at malaman. Amen? Ganun ang paggagawa ng mensahe, ganun ang message. Hindi, short message na marami tayong matututunan at mahalaga. Kapag sinabing kinukuha natin, o sige, kunin natin yung kaunti, bakit natin kinukuha yung kakaunti? Sapagkat yun ay mahalaga. Ano mang bagay ang kukunin natin, yun po ay mahalaga. Kaunti man yan o yan ay malaki, kaya natin kinukuha ito sapagkat ito ay mahalaga. Amen? Hallelujah, Jesus. Balik po tayo. Pagpapatawad. Sabi dito, magkakaroon ng kapatawaran ng isang tao kapag siya ay humihingi ng tawad. Magkakaroon siya ng kapatawaran sa Diyos kapag siya hihingi ng tawad sa Diyos. Hanggat ang tao ay hindi hihingi ng tawad sa Diyos, hindi siya mapapatawad ng Panginoon. Kailangan tama rin ang kanyang hihingan ng tawad. Kung siya ang kalalapit, ibig sabihin, doon ka nagkasala, doon ka nagkamali. At tayo'y naniniwala na ang nilalapitan natin Diyos ay isa lamang. Amen? Isa lamang at walang iba kundi ang Ama at ang Anak. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Sabi doon, kapag ang tao humingi ng tawad sa Diyos, ang sabi ng Biblia, kung pahayag na inyong mga labi, ang inyong mga kasalanan, siya ay tapat at banal na tayo patatawarin at lilinisin sa lahat ng ating pong kalikuan. Lahat ng tao nagnanasa na siya'y malinis sa lahat ng kalikuan, lahat ng kapalpakan, lahat ng kamalian, lahat ng kasalanan, walang ibang susi kundi ang paghingi ng tawad sa Diyos. Amen? Paghingi ng tawad sa Diyos. Ang sabi dito, Acts chapter 2 verse 36 hanggang 38, meron po ditong pangungusap na sabi dito, pinatawad ng Ama ang mga Hudyo na pumatay sa kanyang anak. Sinong Ama? Walang iba kundi ang Diyos na nasa langit. Nang ang ating Panginoon Jesucristo ay pinatay ng mga Hudyo, bagamat ang kanyang anak ay pinatay, ang sabi ng Biblia, habang nangangaral si Pedro dito sa Acts chapter 2, ang sabi ni habang nakikinig ang mga Hudyo, ang sabi ng mga Hudyo, anong kinakailangan namin gawin upang kami ay maligtas? Ang sabi ni Peter, pagsisihan niyo ang inyong mga kasalanan at kayo ay tumalikod sapagkat upang matanggap ninyo ang Espiritu ng Diyos at kayo ay magpabautismo. Yan po ang pangungusap ng isang apostol, si Apostol Pedro. Ang sabi doon, pagsisihan ninyo ang inyong mga kasalanan at kayo'y magpabautismo upang matanggap ninyo ang Espiritu ng Diyos. Amen? Ang paghingi ng tawad ay sabi doon ay pagtalikod sa kasalanan. Tumatalikod sa kasalanan. Yun po ang tamang paghingi ng tawad. Hallelujah. Pagpapatawad. Alam niyo po, ang pagpapatawad ay pagbabalik loob ng mayroon pong pagsisisi. Bakit po tayo humihingi ng tawad na ito po ay kalakip ang pagsisisi? Ibig sabihin, tayo po ay umaamin na tayo po ay makasalanan. Tayo po ay umaamin, tayo po ay nagkasala. Ganon din po sa tao. Kung tayo ay humihingi ng tawad sa Diyos, dapat tayo po ay humihingi ng tawad sa tao kung tayo po ay meron mang nagawang pagkakamali. At ikaw bilang tao naman na siya ay nagkamali sa iyo, ang obligasyon mo naman kung siya ay nagkamali sa iyo ay ang magpatawad. Ang pinakamahirap gawin ng isang tao ay ang tinatawag na pagpapatawad. Amen? Lalo higit kapag tayo ay nasasaktan, kapag sila ay nakasakit sa atin, kapag sila ay mayroong nagawang hindi tama sa atin, kapag sila ay mayroong talagang nagawang malaking pagkakamali sa atin. So nais ng Diyos sa bawat isa sa atin ngayon pong umaga,
Sino mang tao ang sinasabi natin sila'y ating pinatawad na, dapat ang number one, ang pinakamaganda dito, ay tawag nga, yung pong tinatawag na, pag sinabing pinatawad natin, kalilimutan mo na ito. Hindi mo na ito aalalahanin pa. Kaya sabi ng Bible, aklat ng Isaiah chapter 43 verse 18 to 19, huwag mong alalahanin ang mga dating bagay ni bulayin man, sapagkat ako'y gagawa ng bagong bagay. Kung nais mong gumawa ang Diyos ng bagong bagay sa buhay mo, kung nais mong gumawa ang Diyos ng bagong bagay sa mga taong nagkasala sa iyo, kinakailangan tayo po ay magpatawad nga sa kanila. Amen? Magpatawad po tayo sa kanila. Sapagkat ang sabi ng Biblia, mga kapatid, aklat ng awit 133 verse 3, ang sabi ng Diyos, kung ang Diyos nga ay magtatanda ng lahat ng ating pong mga kasalanan, sino pa kaya ang makakatayo sa Diyos? Hallelujah! Awit 130 verse 3. Ang sabi ng Bible, kung ang Diyos daw ay magtatanda ng lahat ng ating kapalpakan, ng lahat ng ating kamalian, ng lahat ng ating pong kasalanan, sinong tao pa ang makakatayo sa Diyos? Ibig sabihin, kung ang Diyos ay magtatanda ng lahat ng ating kamalian, ng lahat ng ating kasalanan, sino pa ang pwedeng makalapit sa Diyos? Wala na pong makakalapit sa Diyos. Kung ang Diyos lamang ay magtatanim ng galit sa tao. Pero bakit nagagawa ito sa atin ng Diyos, mga kapatid? Na tayo pinapatawad niya sa atin pong mga kamalian. At sabi ng Biblia, nililimot ng Diyos ang lahat ng ating pong mga kasalanan. Kinakalimutan ng Diyos yun pag tayo ay humihingi ng tawad. At nais ng Diyos sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Sino mang tao ang nakasakit sa iyo, sino mang tao ang nagkasala sa iyo, ang sabi ng Biblia, wala po tayong ibang dapat gawin kundi ang patawarin siya. Magpatawad. Take note ngayong umaga. Ang totoong pagpapatawad, mapanood mo man ito o hindi ngayong umaga, sapagkat ito ang katotohanan. Ang sabi ng Biblia, ang katotohanan na magpapalaya sa inyo, aklat ng Book of John chapter 8 verse 32, at inyong makikilala ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Kung gusto mong lumaya, kapatid, kung gusto mong lumaya, kaibigan, mananampalataya ka man, disciple ka man, pastor ka man, kung gusto mo ng totoong kalayaan, ang sabi ng Biblia, ang totoong pagpapatawad ay kakalimutan mo na ang lahat. Kinakalimutan na ang lahat. Dahil walang may dudulot na mabuti ito sa ating espiritual na buhay. Lalo higit kung ikaw ay mananampalataya. Lalo higit kung ikaw ay disciple. Lalo higit kung ikaw ay pastor. Ang bawat pangangaral, wala po itong sinisino. Amen? Lahat ito, ang unang tinatamaan dyan, walang iba kundi ako. At nais ng Diyos sa bawat isa sa atin, tayo ay humingi ng tawad, tayo ay makatanggap din ng tinatawag na kapatawaran. Ngayong umaga, sino kaya ang mga taong nakasakit sa atin? Sino kaya ang mga taong meron tayong galit? Ang nais ng Diyos, patawarin mo siya. Patawarin mo siya. At kung ikaw naman ay nagkasala sa Kanya, dapat humingi ka ng tawad. Amen? Dapat humingi ka ng tawad. Huwag mo sasabihin, hindi, pinatawad ako ng Diyos. Ang kapatawaran ay matatanggap mo lamang ang kapatawaran ng isang tao ay kanya lamang matatanggap kapag siya humihingi ng tawad. Hanggat hindi siya hihingi ng tawad, hindi niya matatanggap ang kapatawaran. Amen? Ganun po sa Diyos. Kapag ang tao ay humingi ng tawad sa Diyos, matatanggap niya ang paglilinis, matatanggap niya ang kapatawaran ng Diyos. Matatanggap niya ang kalikuan. Matatanggap niya ang mula doon sa kalikuan ay ang tinatawag na pagiging matuwid. Kaya nga sabi ng Biblia, kung ipahahayag ng inyong mga labi ang inyong mga kasalanan, siya ay tapat at banal na tayo ay patatawarin sa lahat ng ating pong mga kalikuan, sa lahat ng ating pong mga kasalanan. Hindi po ba maganda yon? Di ba, pag tayo nakakahingi ng tawad si Lord, hallelujah, talagang umiiyak ka sa Diyos, Lord, patawarin niyo po ako, napakalaki ko na ako nagawang kasalanan. Hallelujah po, rin kapag ikaw ay napapatawad ng Diyos. Pero bakit kapag merong umiiyak sa'yo na tao at humihingi ng tawad, bakit hindi mo kayang patawarin? Kung ang Diyos nga ay Diyos na, ay nagpatawad, samantalang tayo ay tao, dapat maintindihan natin yung taong nakagawa sa atin ng kasalanan. Tao yun na nakakagawa ng kasalanan, gaya mo na nakakagawa ng kasalanan. Kung siya ay taong nakagawa ng kasalanan sa iyo, isang pagpapakita lamang na ikaw ay tao rin na nakakagawa ka rin ng kasalanan. At tuwing tayo makakagawa ng kasalanan, inire-remind sa atin ng Diyos, ng bawat isa sa atin, mga kapatid, inire-remind ng Diyos na tayo magpatawad. At ang pinakamahirap na gawin ng isang tao ay yung magpatawad at ang humingi ng tawad. Ang hirap gawin ng isang tao. Pero magagawa mo lamang yan kapag tayo ay meron pong Diyos sa ating pong puso. Pag tayo meron totoong relasyon sa Diyos, pag talagang mahal natin ang Diyos, magagawa mong patawarin siya. Magagawa mong mahalin siya. Amen? Magagawa mong mahalin siya. Magagawa mong patawarin siya. Lalong higit sa mga kababaihan, meron man siyang nagawang pagkakamali, patawarin mo na.
Merong mga tatay na nagkasala nga ang kanyang asawa na babae, patawarin mo na. Patawarin mo na. Upang magkaroon ka ng tinatawag na kalayaan. Hanggat hindi natin mapapatawad ang mga tao nagkasala sa atin, hindi tayo magkakaroon ng totoong kagalakan. Hindi tayo magkakaroon ng totoong kasiyahan. Hindi tayo magkakaroon ng totoong kapayapaan. Hallelujah. Lord, purihin ka ngayong umaga, dakilang Diyos. Salamat po sa iyong mensahe. Salamat sa iyong pabor. Purihin ang Panginoon ngayong umaga, kapatid, sa buhay mo at sa buhay ko. Tayo ay tinuturuan ng Diyos ng totoong pagpapatawad. Totoong pagpapatawad. Madali pong magsabi ng, ay, hindi, pinapatawad ko na yun. Sige, pinapatawad ko na yun. Pero ang totoo, alam ng Diyos na hindi pa natin pinapatawad. Amen? Kaya meron pong nagkukwento, sabi, oo, pinatawad ko na. Ay, si brother, oo, pinatawad ko na. Basta wag ko lang siya makikita sa palengke. May galit pa rin. Di ba? Patawarin na po natin. Ang sabi ng Bible, Aklat ng Mateo, Kapitulo 6, talatang 14, sabi dito, sapagkat kung pinapatawad ninyo ang inyong kapwa, ay ganun din naman kayo ay patatawarin ng Diyos Ama na nasa langit. Amen? Lahat ng mananampalataya, lahat ng pastor, lahat ng mga disciple na mayroong nagawang pagkakamali at pagkukulang, humingi tayo ng tawad sa Diyos. Amen? At ang sabi ng Biblia, sapagkat kapag tayo ay hindi nagpatawad, hindi rin tayo patatawarin ng Diyos na nasa langit. Hallelujah. Ang totoong paghingi ng tawad ay tanda ng pagsisisi. At ang totoong pagsisisi naman ay tanda ng pagtalikod sa kasalanan. Amen? Pagtalikod sa kasalanan. Take note, ang pagsisisi ay pagtalikod sa kasalanan. At ang tunay na pagpapatawad ay ang hindi na pag-alala sa nagawa ng isang taong nagkasala sa iyo at sa akin ngayong umaga. Hallelujah. Purihin ang Panginoon Diyos. Ang alibughang anak. Sa alibughang anak, nagkasala siya sa kanyang ama, nagrebelde siya sa kanyang ama, ang alibughang anak na ito, ang ginawa ng ama, tinulungan na siya, pinagpala siya, binigyan siya ng lahat ng pangangailangan, binigyan ng pera, lahat. Sige, at ang ginawa nitong anak ay lumayas. At sa kanyang paglalayas, mga kapatid, marami siyang kaibigan dahil marami siyang pera. Nakagawa siya ng kasalanan sa kanyang ama. At ang sabi ng Biblia, nang maubos na ang kanyang pera dahil sa kanyang mga kaibigan, ano po ang nangyari? Sa libughang anak, siya po ay naghirap. At sa kanyang paghihirap, wala na po siyang makain. At dahil wala na po siyang makain, ang sabi ng Biblia, siya ay namasukan upang magtrabaho. At habang siya ay namamasukan sa kanyang pagtatrabaho, ang sabi ng Biblia, mga kapatid, ano ang sabi ng Bible? Kahit ang pagkain ng baboy ay gusto na rin niyang kainin sa hirap ng buhay. Alam niyo po, yung mga taong ayaw tumigil sa kalokohan, ayaw tumigil, ayaw humingi ng tawad at nagpapatuloy sa kasalanan, yan yung mga taong padadaanin ka ng Diyos sa proseso. May mga pagkakataong wala ka nang makain. At hindi lamang ang ating pong mga sarili. Kung tayo ay pamilyadong tao, ang ating pamilya, talagang mahihirapan ka. Mahihirapan ang ating mga anak at mahihirapan ang ating asawa. Paano mo ito, Pastor Jola, nasasabi? Base sa aking karanasan, base sa aking natutunan. Na kailangan mo rin matutunan ngayong umaga, sapagkat ito ay mahalaga. Amen? Ang paghingi ng tawad ay pagtalikod sa kasalanan. Pagtalikod sa kasalanan. Pagtalikod sa kasalanan. Ang paghingi ng tawad, pagtalikod sa kasalanan. Ibig sabihin, hindi mo na babalikan. Yun ang totoong paghingi ng tawad. At ang totoong pagsisisi, ang totoong pagpapatawad, ay hindi mo na iyon ang kalilimutan ang lahat ng kanilang nagawa. Kalimutan, alisin sa ating mga isip ang mga nagawang mga kasalanan ng mga taong nagkamali sa atin. Alam ng Diyos kung tayo ay nagpapatawad ngayong umaga. Totoo, hindi ko po kayo nakikita dyan, pero nakikita tayo ng Diyos. Nasaan ka mang lugar ngayon sapagkat ang Diyos ay nasa lahat ng dako. Aklat ng Jeremiah chapter 23 verse 23 in IB version, ang sabi niya, ako baga ay Diyos lamang sa malapit, hindi baga ako ay Diyos din sa malayo, sapagkat ako ay kahit saang lugar ay nandoon ako. Kahit nasaan pong lugar, nandoon ang Diyos. At alam ng Diyos kung tayo ay totoong nagpapatawad. Alam ng Diyos kung tayo ay totoong nagsisisi sa ating pong buhay. Ito po ang ating topic ngayong umaga. Ang totoong pagpapatawad at ang totoong pagsisisi na dapat nating maunawaan ngayong pong umaga. Hallelujah! At ang sabi ng Biblia, matapos magkasala ang kanyang anak, matapos magrebelde ang kanyang anak, bumalik siya. Praise God!
Meron pong good news, bumalik siya. Nakapag-isip-isip itong rebuilding anak, nakapag-isip-isip itong alibughang anak. Sabi niya, ako'y nagkasala sa akin tatay, sa bahay ng aking tatay, ang aking ama ay mayaman, marami siyang mga katulong, marami siyang mga alila, at sa bahay ng aking ama ay maraming pagkain. Ako ay babalik sa aking ama kahit ako hindi na tawaging anak, ako'y ibilang na lang na alipin. Basta ang importante, ako ay makabalik sa aking ama. At ang sabi ng Biblia, mga kapatid, natanaw siya ng kanyang ama malayo pa lang, at ang kanyang amay tumakbo na siya sinugod at siya niyakap, at sa kanyang pag-akap, ang sabi ng Biblia, tuwang-tuwa ang kanyang ama na siya nakabalik. Hallelujah! Tayong mga prodigal son, tayong mga anak na mga lumayo sa Diyos, nakaranas ng pag-backslide, hinihintay niya na ikaw ay bumalik, kapatid. At tayo ay magsisi at humingi ng tawad at magsimulang muli sa gawain. At nandun ang kagalakan ng kanyang ama. Sabi doon, sige, nandito ng aking anak, ang pinakamamahal kong anak, matagal ko na siya ginaantay. Ang aking anak ay patay na, ngunit muling nabuhay. Patay man ang inyong pananampalataya, patay man ang inyong paglilingkod, patay man ang inyong pagsunod, kayang buhayin ng Diyos yan kapag ikaw ay bumalik sa Diyos, nagsisi at humingi ng tawad sa Diyos. Amen? Ito ang pagsisisi, ito ang paghingi ng tawad sa mga alibughang anak. Bukas ang kamay ng Diyos, bukas ang kapatawaran ng Diyos, bukas ang paglilinis ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya ikaw, kaibigang kapatid, ngayong umaga, wag mo nang patagalin ang sabi ng Biblia. Kung marinig mo ang aking tinig, wag mong pagmatigasin ang iyong puso na gaya ng ugali ng iba, kundi ikaw ay magmadali. Amen? Magmadali kang humingi ng tawad, magmadali kang magsisi sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay magbubukas sa mga bagong pintuan sa buhay mo, mga bagong pintuan ng kagalakan, kasiyahan at mga pagpapalang sapat-sapat na walang silid na kalalagyan. Paano ang pastor nasasabi? Nang ma-encounter ng ama ang kanyang anak na nagbalik loob, ang sabi ng Biblia, ang sabi ng ama sa kanyang mga alipin, kunin ninyo ang magandang singsing at isuot sa kanya. Kunin ninyo ang mga bagong balabal at isuot sa kanya. Bigyan niyo siya ng bagong payapak at tayo'y maghandaan, tayo'y magsaya. Amen? Kapag ikaw ay nagbalik loob sa Diyos, maraming pagpapalang nakaabang, higit pa sa inaasahan mo. Kapag ikaw ay naging totoo sa Diyos, kapag ikaw ay humingi ng tawad, kapag tayo nagsisi sa Diyos, maraming pagpapalang nakahanda ang Ama sa ating pagbabalik. Amen? Kinakalimutan ka man ng iba sa ating pagkakamali, hindi ka kakalimutan ng Diyos. Hanggat ang Diyos ay Diyos, hindi siya nagbabago ng panawagan sa iyo, kapatid. Marahil ikaw ay nanlalamig, marahil ikaw ay isang backslider o kung ano pa man, ako'y nangungusap sa mananampalataya. Mahal ka ng Diyos. Hinihintay niya lamang na tayo humingi ng tawad at magsisi. Amen? Hallelujah. Sana po nakakatulong sa inyo ang mensahe na ito ngayong umaga. Sabi doon, pinakamahirap na gawin ng isang tao, yung pagpapatawad. Madali magsabi ng pinatawad eh. Para bang ganito? Madali magsabi ng tinatawag na, opo, kilala ko ang Diyos. Pero gaano mo siya kakilala? Gaano mo siya kakilala? Maraming tao tumatawag sa Diyos. Ang tanong, totoo ba yung Diyos nila? At gaano nila kakilala ang Diyos? Ganon din po ang salitang pagpapatawad. Pag sinabing pagpapatawad, yun pong totoong pagpapatawad, yung kakalimutan mo na ang lahat. Hanggat hindi natin kakalimutan na ang nagawa nilang kamalian sa atin, ibig sabihin, hindi pa natin sila totally pinapatawad. Aminin mo man o sa hindi ngayong umaga. Yun ang napakasakat na senaryo. At kapag tayo ay hindi nagpatawad, ang sabi ng Biblia, hindi rin yung matatanggap ang totoong kapatawaran mula sa langit. Kaya kung gusto nating tayo mapatawad ng mga taong ating nagawang kasalanan, humingi tayo ng tawad sa Diyos. Yun talagang totoong pagpapatawad. Hindi mo na kailangan lumapit dun sa tao. Kung gusto mong lumapit, maganda. Pero kung ayaw mong lumapit, basta as long na tama ang paghingi mo ng tawad, patatawarin ka ng Diyos. Amen? Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Mahirap pong magpatawad ang isang tao. Matatapos na po ako. Mahirap magpatawad ang isang tao, lalo na kapag siya ay alagang grabe na siya ay nasaktan. Pero meron po tayo mapapansin, bakit po kaya ang mga bata, yung mga bata kapag sila naglalaro, masaya sila sa buong ilang oras, sa buong maghapon, kung sila maghapon magkasama, mamaya mag-aaway na, mamaya magsusuntukan na, mamaya magsasabunutan na. Pagkatapos lilipas yung mga ilang minuto, magkalaro na ulit. Di ba? Magkalaro na ulit, naghahabulan na ulit, nagbabahay-bahayan na ulit. Ganun yung bata. Pero bakit yung mga matatatanda kaya ayaw nila magpatawad? Kaya wala na silang fellowship, wala nang banding. Kaya ginamit ng Diyos ang bata. Ang sabi ng Diyos, makitulad kayo sa mga bata.
Makitulad kayo sa mga bata. Ang mga bata, nag-aaway sila, nagkakaroon sila ng hindi magandang pagkakaunawaan, pero ilang oras lang, ilang minuto lang, hindi tumatagal ang buong maghapon. Nagpapatawad sila. Gaano pa kaya tayo mga mananampalataya? Gaano pa kaya tayo mga Kristiyano? Gaano pa kaya tayo mga pastor? Gaano pa kaya tayo mga pastor? Hindi ka ba nabibingi? Hindi ka ba naririndi? Sa kasalanan na nagagawa? Hallelujah. Mahirap magpatawad kapag ang isang tao ay sabi nga ay, lalong higit kapag mayroong nagsusulsol. Huwag patawarin niya. Masama talaga yung tao yan. Loko-loko yan. Hallelujah po rin kapag ngayong umaga, O Diyos. Bigyan niyo po kami ng kapatawaran, Panginoon. At bigyan niyo po kami ng tamang pagsisisi na kina Diyos bawat araw ng aming buhay. Hallelujah po rin ang Panginoon Diyos. Mahirap magpatawad kapag ang tao ay mayroong pride. Yung pride na meron tayo, yung fried chicken na yan, kainin mo na. Amen? Mahirap magpatawad kapag ang tao ay mayroong pride. Pang-apat, mahirap magpatawad kapag ang tao ay magandang status sa buhay. Kapag mayroon siya pagmamalaki. Inuulit ko po, hanggat ang tao hindi natin mapapatawad ng tama, hindi ka makakapamuhay ng tama. Amen? Hallelujah po rin ang Panginoon. Kapag ang tao ay mataas ang pinag-aralan, kaya nga tayo maraming napapanood sa mga social media, hinahamak ang mga mahihirap, hinahamak ang mga taong mga walang pinag-aralan. Sabihin, wala kang pinag-aralan, bobo ka, gago ka. Sorry sa word. Ito yung pangangaral talagang practical, radical, everyday ng ating pong mga wali, everyday ng ating pong mga pangaral. Ganito yung pagtuturo talaga ng pastor. At gusto ko pong malaman ninyo ngayong umaga, hindi po ako mabait na pastor. Tawagin niyo na lamang po ako mabuting pastor. Yun yung gusto ko. Dahil maraming pastor sa sobrang bait, hindi natin alam kung yun ay ligtas. Mas mabuti yung mabuting pastor. Pag sinabing mabuting pastor, ikaw ay iko-correct sa lahat ng ating pong pagkakamali. Pagka mabait na pastor, hahayaan niyang namumuhay ka sa kalokohan. Pag sinabing mabait na pastor, nakikita na niyang mali ang member, okay lang. Pero ang mabuting pastor, hindi. Pag nakita niya na tayo mayroong nagawang kasalanan, sasabihin ng pastor, ikaw ay manalangin, ikaw ay lumuhod, tumingin ka ng tawad sa Diyos. Amen? Hallelujah, Jesus. Sabi dito, ang pagpapatawad natin sa ating pong kapwa ay makakatulong sa atin upang siya ay makalaya at ikaw ay makalaya. Kapag tayo ay nagpatawad ng totoo sa ating kapwa, makakalaya siya. Amen? Makakalaya siya. At hindi lamang siya, makakalaya ka rin. Take note, makakalaya ka rin. Kapag nagpatawad ka ng tama, kapag nagpatawad ka ng totoo, makakalaya siya at makakalaya ka rin. Kaya kung gusto mong makalaya, patawarin mo na. Kaya yung kanta natin kanina, atawarin mo ko sa lahat ng pagkukulang ko. Maghari ka upang liwanag mo'y makita sa aking buhay, sa aking pagsamba. Gusto mo bang makita ang liwanag ng Diyos sa buhay mo? Sa ating pagsamba? Patawarin mo na. Magsisi ka na ng totoo. Amen? Manumbalik na tayo sa Diyos ng totoo. Hindi natin hawak ang ating pambuhay. Hindi ka bukas magpapatawad. Hindi mamaya. Hindi bukas. Hindi sa susunod na taon. Hindi sa susunod na araw. Hindi sa araw ng Pasko. Ngayon. Ngayon. Sabihin mo, Lord, nakikita mo naman ang aking puso, pinapatawad ko na siya. At inuulit ko po, ang totoong pagpapatawad, hindi mo na aalalahanin ang mga bagay na nagawa nila sa atin. Huwag mo nang alalahanin. Dahil habang inaalala natin yon, mga nagawang mga kalokohan sa atin ng araw, hindi tayo magkakaroon ng totoong kapayapaan, kagalakan. Pero kapag totoo na ang ating pagpapatawad, totoo na ang ating ibinibigay sa Diyos, titiyakin ko mula sa araw na ito ang simula, totoo ka na nagsisisi, totoo ka na tatalikod sa pagkakamali, totoo na tayo hihingi ng tawad, ito ang araw upang buksan ng Diyos ang mga pintuan ng kasaganaan, ng mga pagpapalat, kagalakan, kasiyahan para sa ating buong pamilya. Hallelujah, purihin ang Panginoon Diyos. Si Peter, matatapos na po ako. Si Peter, 3 beses niya pong ipinagkalulo ang Panginoong Jesucristo. Ang sabi ng Panginoon, Peter, do you love me? Ang sabi ni Peter, yes, Lord. Mahal ko po kayo, iniibig ko po kayo. Totoo bang iniibig mo ako? Opo, Panginoon, minamahal ko po kayo. Ang sabi ng Diyos, Peter, bago tumilawak ang manok, ipagkakalulo mo ako. At yes, alam natin ang kwento.
Pinagkanulo ni Peter ang ating pong Panginoon. 3 beses niyang pinagkanulo ang Panginoon at yun ay masakit sa Diyos. Habang tinuturo, sabi niya, kakilala mo ba ang taong yan? Yung aming dinadampot. Ang sabi ni Peter, hindi ko po kakilala ang taong yan. Yan bang taong yan, kasamahan mo? Hindi po nila ako kaisa. Yan bang taong yan, yan ba'y dati mong kasamahan? Ang sabi ni Peter, hindi ko po siya kilala. Habang ang Panginoon ay nakatingin sa kanya at masakit yun sa Panginoon. Pero pinatawad ng Diyos. Minsan meron po tayong mga malalapit sa buhay, ipinagkakalulu tayo. Amen? Meron tayong mga malalapit sa buhay, pinagkakalulu tayo. Mga taong pinagkatiwalaan natin, mga taong sinabihin natin ng problema. Hindi mo alam isang araw, ikinalat pa. Ikinalat ng kaibigan mo, ikinalat ng mga mahal mo sa buhay, na hanggang ngayon ay hindi natin mapatawad. Pero sister, brother, ngayong umaga, kung sasabihin ba ng Diyos na patawarin mo na ng totoo, kaya mo ba? Kaya ba nating alisin yung pride natin? Kaya ba nating alisin yung ating mataas na antas? Yung tinatawag na status ng buhay natin? Nais ng Diyos patawarin na natin. Amen? Sabi dito, 3 beses mong ipinagkalulo ni Peter ang ating pong Panginoong Jesucristo ay pinatawad siya ng ating pong Panginoon. Naunawaan siya ng ating pong Panginoon Diyos. At ito ang nais ng Diyos sa bawat isa sa atin ngayon pong umaga. Nagtanong si Peter, dahil ang mga Hudyo po sa kanila pong batas, kapag ang mga tao ay nagkasala hanggang sa buong maghapon, 3 beses lang dapat. At kapag naglampas na siya sa 3 beses, doon na po sila papaluin, doon na sila pahihirapan, doon na sila hahagupitin. Pero alam niyo po, itong si Peter, may espiritu pa ng pagmamalaki. Sabi niya, Lord, ilang beses ko bang patatawarin ang mga tao magkakasala sa akin? 7 beses po ba? Wow. Samantalang alam naman ni Peter na 3 beses lamang ang pagpapatawad sa mga Hudyo. Pero ang sabi ng Bible, mga kapatid, di ba? Ano po ang sabi ng Bible? Ang sabi ng Diyos, hindi 7 beses, kundi maka 77 times. Bakit sinabing 77 times? Kailangan ko bang bilangin? Aba, 66 na ang kasalanan mo. Kaunti na lang. Namumuro ka na, bibigwasan na kita. Hindi po ganun. Pinapakita lamang yun na lagi po tayo magpapatawad sa Diyos. Lagi po tayo magpapatawad sa Diyos. Revelation chapter 2, beginning verse 4 hanggang 5, ang sabi dito, magsisi ka at magbalik loob sa Diyos at gawin mong muli ang mga dati mong ginagawa sa Panginoon. Minsan, sa hindi po natin pagpapatawad, minsan nawawala po tayo sa simbahan. Minsan tayo po ay umaalis sa simbahan. Tayo po ang apektado dyan. Dahil po sa ating pride. Dahil sa taas ng ihi. Dahil sa taas ng iyong pride. Wala ka na nga, nagmamataas ka pa. I'm sorry. Pero nais ng Diyos ngayong umaga, marinig mo ito. Kinukumpronta tayo ng Diyos. Hindi tayo kinukumpronta ng pastor. Kinukumpronta tayo ng Diyos na maitama natin ang ating paglilingkod sa Diyos. Maitama natin ang pagsama sa Diyos. Maitama natin ang pagpupuri sa Diyos sa pamamagitan ng totoong pagpapatawad at pagsisisi ng bawat isa sa atin. Ilang kaya sa ating mga lingkod ng Diyos? Ilang kaya sa ating mga disciple, mga mananampalataya? Kailan ka kaya makakalaya? Ito ang tamang panahon. Ito ang tamang oras. Hindi bukas, hindi sa isang taon, hindi sa December, hindi sa susunod na buwan mo siya patatawarin. Ang sabi ng Diyos, ngayon. Hallelujah. Purihin ang Panginoon Diyos. Paulit-ulit na kasalanan. Pag sinabing paulit-ulit na kasalanan, paulit-ulit ang ginagawa nitong kalokohan. Ilang beses na akong ginagawa nito ng kasalanan eh. Puro na lang ito kapalpakan. Puro na lang kabulukan ang pinagagagawa nito eh. So what? Ano gagawin mo? Papatulan mo. So wala kang pagkakaiba sa Kanya. Pero nais ng Diyos ngayon pong umaga, kapatid, kailangan mo itong maunawaan. Kung paulit-ulit siyang nakakagawa ng kasalanan sa atin, yan ay tanda na paulit-ulit din natin siyang patatawarin. Amen? Paulit-ulit natin silang patatawarin. Ito ang nais ng Diyos sa bawat isa sa atin. Hallelujah. Pagpapatawad. Sa utang, meron po dito sa Bible na kwento, di ba? Merong isang hari, ang hari pong tinutukoy dito ay walang iba kundi ang Diyos. Ito po isang talinghaga. Sabi doon, merong isang hari na meron siyang pagkakautang na malaki ang kanyang babayaran kapag kasi hindi nakabayad ay pwede siyang ikulong. Pwede siyang ikulong. Hallelujah. At ang sabi ng Biblia, dahil nagmakaawa, yung pong may utang, patawarin na po ninyo. Hindi po ako makakabayad, huwag niyo po akong ikulong. Ang sabi ng hari, sige, patatawarin kita. Sige, humayo ka sa iyong lakad, huwag ka na magkasalang muli. At habang naglalakad, ito pong humingi ng tawad, pinatawad siya sa kanyang pagkakautang. Habang siya naglalakad, nakakita naman siya. Nakasalubong naman siya ng isang taong may utang sa kanya. At ang sabi ng Biblia, siningil niya lang siningil. Hindi niya pinatawad. Ang sabi ng Diyos, napakalupit ng taong ito. Tatanggapin mo ang kaparusahan. Hallelujah. Minsan ganun eh.
Likas talaga sa tao yung ayaw magpatawad. Pero ngayong umaga, kapatid, ay talagang i-pray natin na tayo ay tupa ng Diyos. Dahil ang tupa ng Diyos, mababang loob. Ang tupa ng Diyos ay tahimik. Bakit ba si Kristo ay inihalin tulad sa tupa? Sapagkat ang tupa, kahit siya'y nasasaktan, kahit siya'y paluin mo, kahit siya ay gilitan mo ng liig, isabit mo ang tupa ng patiwarek, may hawak ang kutsilyo, subukan mo, gilitan mo siya ng liig, wala kang maririnig na ingay. Wala kang maririnig na ingay. Yun ang tupa. Mananampalataya, disciple, pastor, patawarin na natin. Patawarin na natin. Ang sino mang nagkasala sa atin. Sapagkat ang sabi ng Biblia, tayo ay inihalin tulad ng Diyos sa mga totoong tupa. Hindi po tayo mga tupang may tupak. Tayo ay mga tupa ng Diyos. Na dapat ang nais ng Diyos. Sabi ng Diyos, kung hindi ninyo pinapatawad ang mga tao nagkasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng aking amang nasa langit. Gusto mong patawarin ka ng Ama? Gusto mong linisin ka ng Ama? Ng Diyos? Ang mga tao nagkasala sa atin, patawarin na natin. Tapos na po tayo. Pero ngayong umaga, gusto ko lamang pong sabihin sa bawat isa sa atin, hindi po ako perfect. Ako po ay nagkakasala sa Diyos. Ako po ay nakakagawa din ng kamalian sa Diyos bilang tao. Pero ang mensahe ng Diyos ngayong pong umaga, mga kapatid, yung pong totoong pagpapatawad, kakalimutan mo na ang lahat. Makasalubong mo man siya, ang taong nakakagawa ng pagkakamali, kakalimutan mo na yan. Hindi na tayo nakamungot, gano'n. Hindi na. Pag nasa lubong mo siya, nakangiti ka na. Pag nasa lubong mo siya, pwede mo na siyang batiin. Bakit? Dahil nakalaya ka na. Totoong pinatawad mo na siya. Amen? Hanggat hindi mo siya patatawarin, lagi kang nakamungot pag nakikita mo yun. Lagi ka nakasimango. Nasisira ang araw mo, nasisira ang buhay mo, nasisira ang pananampalataya mo. Nasisira ang magandang relasyon mo sa Diyos. Nadidiskaril ang puso natin. Ang totoong pagpapatawad, kakalimutan mo na. Isaiah 43:18-19, huwag mong alalahanin ang mga bagay, ni bulayin man, sapagkat ako'y gagawa ng bagong bagay. Hindi lamang ang Diyos gagawa ng bagong bagay sa buhay natin. Gagawa din ang Diyos ng mga bagong bagay sa buhay ng mga taong nagkasala sa atin. Amen? Ang kinakailangan lamang ng Diyos, mapatawad natin sila sa nagawa nilang kasalanan sa bawat isa sa atin. At ang totoong pagsisisi ay ang pagtalikod sa kasalanan. Pagtalikod sa kasalanan na kung saan iiwan natin ang ating nagawang kamalian. Iiwan natin ang ating nagawang mga kapalpakan sa piling ng ating Diyos na buhay. Amen? Hallelujah. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Tayo po ay aawit ng isang awit. Muli, bago po tayo magtapos at bago po tayo manalangin, tayo po ay kakanta sa Panginoon. Hallelujah. Lord, salamat Panginoon sa mensahe mo ngayong umaga, araw na naman, O Diyos. Salamat po sa kagalakan, salamat sa kapayapaan, Panginoon. Salamat po, inalis mo ang lahat ng mga pait, sakit sa damdamin namin. Lord, tulungan niyo po ang mga taong hindi marunong magpatawad. O God, bigyan niyo po sila, Panginoon, ng iyong Espiritu na ngayong umaga. Pamitawan namin, tabi ng Diyos, magawa namin, Panginoon. Ang mga tao, O God, na nagkasala sa amin, mapatawad namin, Panginoon, kung paano kami pinapatawad mo araw-araw, Diyos. Hallelujah, Jesus. Patawarin mo ako sa lahat ng pagkukulang ko. Inaalay sa'yo. Ialay mo ang iyong puso sa Diyos. Amen. Ang puso ko, nais kong makita ang kaluwalhatian mo. Tanggapin mo, Panginoon, ang awit ko sa'yo. Patawarin mo ako sa lahat ng pagkukulang ko. Inaalay sa'yo ang puso ko. Nais kong makita ang kaluwalhatian mo. Tanggapin mo, Panginoon, ang awit ko sa'yo. Tunay na pagsamba, tunay na pagpapakumbaba,
Pasagin mo, Panginoon, ang puso kong ito. Sa lahat ng nais ko, lahat ng pinakaibig ko. Panginoong Jesus, maghari ka. Maghari ka, upang liwanag mo'y makita sa aking buhay. Kalwalhatian mo ang siyang ilalahad sa aming pagsamba, o aming Ama. Maghari ka, upang liwanag mo'y makita sa aking buhay. Kalwalhatian mo ang siyang ilalahad sa aming pagsamba, o aming Ama. O aming Ama. Maghari ka, upang liwanag mo'y makita sa aming buhay. Kalwalhatian mo ang siyang ilalahad sa aming pagsamba, o aming Ama. Lord, salamat Panginoon ngayong umaga, O Diyos. Salamat po sa kagalakan, salamat sa kasiyahan, salamat sa pagpapala, salamat sa iyong biyaya, salamat sa iyong habag. Dalahin ko ngayong umaga, Panginoon, O Diyos. Hallelujah. Muli, kami po'y dumaraing, kami nagpipray, Panginoon. Tulungan niyo po, Panginoon, ang buhay ni Brother Arvin, O Diyos, siya nagtatrabaho, ang kanyang mga kasamahan, at nanonood ng live streaming na ito, Panginoon. Dalahin ko, ito'y gamitin niyo pong instrumento sa buhay ng bawat isa, Panginoon. At ganoon din, O Diyos, Sister Annalyn sa lugar ng Binyan, Laguna, patuloy mong pagpalain. Si Brother Arnold sa lugar ng Dumaguete City, patuloy mong i-bless ang kanyang buong pamilya. Ganoon din si Sister Velasco, taga Tarlac. Lord, patuloy mong ingatan ang kanyang buong pamilya, pagpalain. Pastor Melody sa lugar ng Tokyo, Japan, patuloy niyo pong ingatan ang kanyang asawa at anak, ang kanilang pamilya sa lugar ng Lucena, Quezon, Panginoon, O Diyos. At ang kanilang ministry sa lugar ng Lucena, patuloy mong pagpalain. Ganon din si Pastor Lugar, Edwin Lugar sa lugar ng Shiba, Japan, patuloy niyo pong pagpalain ang kanilang ministry, abutin ang kanilang pangangailangan. At si Sister Malu at si Brother Jason Laurente, patuloy niyo pong pagtibayin ang kanilang pagsasama bilang mag-asawa. Ilagay mo sa kanilang puso ang kagalakan at kasiyahan, ang mga atake ng kaaway sa kanilang iwasakan mo ito, in the name of Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Ganon din si Sister Pure sa lugar ng Saudi Arabia, patuloy niyo pong ingatan, Panginoon. Ganon din ang kanilang mga anak na nandun sa lugar ng Laguna, sa lugar ng Calamba City, patuloy mong ingatan, ilayo siya ng karamdaman. Ganon din, Panginoon, muli ang pamilya Galang sa lugar ng Sariaya, Quezon, patuloy mong pagpalain, O Diyos, ang kanilang hanap buhay. At aking dalangin, Panginoon, sa buhay ni Pastor Mario, Pastor J.R., Pastor Planty, Pastor Bal Sirico, patuloy niyo pong pagpala ng ministry dito sa lugar ng Pampanga, O God, patuloy mong i-bless. Patuloy ka magbukas sa mga pintuan, gumamit ka ng mga tao, Panginoon, sa ikalalawak na iyong gawain, Panginoon. Ihanda niyo po ang mga mananampalataya, ihanda mo ang iyong pagliligtas sa lugar ng Mexico, Pampanga, Panginoon, O God, hallelujah. At doon, sino mang mayroong kagalingan ngayong umaga, at sino mang mayroong pong tinatawag na karamdaman, bigyan mo ng kompletong kagalingan in the name of Jesus. At ang mga bagay na iyong pong bagay na iyong pong sakit na pagagalingin, Panginoon, ay huwag nang bumalik ang karamdaman ito, kundi tuluyan na silang lumaya sa namang uri ng karamdaman, Panginoon God. Tinataas ko, Lord, ang ekonomiya ng aming bansa ngayong umaga, O Diyos. Ikaw po magpala sa aming bansa, Panginoon. Ganon din sa lugar ng Israel, patuloy mong ingatan ang iyong bayan, Panginoon God. Hallelujah, Jesus. Dalangin namin, Panginoon God, O Diyos. Ganon din sa pamilya, kaya Brother Byron, Panginoon God. Hallelujah. Patuloy mong ingatan ang kanyang pagtatrabaho. Magbukas ka ng pintuan para magawa niya ang kanyang ministry sa kanyang iyong pumubasan, Panginoon. Ganon din Arnold sa lugar ng Dumaguete City, patuloy mong pagpalain, O God.
Lord, ganun din ang buong pamilya, O Diyos, ng Chua family dito sa lugar ng San Fernando, Pampanga, Panginoon God, ang kanilang mga hanap buhay, ang kanilang mga business, ikaw po magpala. Sa kanilang mga tauhan, walang magkakasakit. Sa kanyang mga kapatid, Panginoon, patuloy mong ingatan. Sa kanilang mga apo, O Diyos, ang kagalat at kasiyahan, din sila'y makakilala sa iyong pangalan, Panginoon, na magawa ka nilang paglingkuran, O God. Hallelujah, Jesus. Tulungan mo ang bawat isa, Panginoon, ikaw ay tapat. Ang iyong mga salita ay hindi babalik ng walang kabuluhan, Panginoon. Kung ano ang itinanim namin, isa naming aanihin, takin na Diyos. Kaya kami naniniwala, Panginoon, isang araw, O Diyos, lahat ito'y magpupuri, lahat sila magpapasalamat. Wala na kami dito, Panginoon. Pero ang iyo pong habag, O Diyos, ay mananatili sa pamilyang ito. Salamat po, patuloy niyo silang gamitin yung instrumento sa iyo pong ubasan, Panginoon. Hallelujah, O God, Jesus. Purihin ka, O Diyos. Ganun din ang mga pastor, Panginoon, na iba't ibang denominasyon. Luzon, Visayas, Mindanao. Tulungan niyo po ang mga pastor at pamilya ng pastor, ang anak ng pastor, Panginoon God. Abutin niyo po ang kanilang pangangailangan, O Diyos. Hallelujah, Jesus. Kami pinagpapakumbaba. At sa oras na ito, Panginoon, kami pinananalangin. Kami po'y pinalaya mo na, O Diyos. Sa pamamagitan ng mga taong nakasakit sa amin, pinatawad na po namin at hindi na po namin naaalalahanin pa, Panginoon. Masalubog man namin siya dyan dito kung saan man namin sila masalubong, sa karsada o kung saan man lugar, ay kami nakangiti, O Diyos. Nataglay na ang kagalakan dahil sila totoong pinatawad na namin. Amen. Hallelujah, Jesus. Lord, pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa umagang ito. Ganun din, O Diyos, si Brother Paulo, Panginoon, sa lugar ng Calamba, O Diyos. Brother Paulo Chavez, O God. Ang pamilya Chavez, ganun din ang aking pamilya sa lugar ng Tacloban City. Ay Sister May, patuloy mo siyang bigyan ng lakas ng loob, tibay ng loob, Panginoon. Kanyang pagtitiis habang sila naghihintay sa akin, Panginoon, ganun din ang aking mga anak, O Diyos. Abutin niyo po ang pangangailangan ng aking mga anak, Panginoon God. Tulungan niyo po ang aking asawa, O Diyos, sa lugar ng Tacloban City, Panginoon. Lord, ang kagalak at kasiyahan, God, ang kanilang pagbiministry, Panginoon, patuloy niyo pong ingatan habang ako'y wala pa, O Diyos. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan, O God, sa makapangyarihang pangalan ng Jesus. Amen, amen, amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. So, muli, salamat po. I pray na ito ay nakatulong sa inyo. Mga kapatid, patuloy kayong pagpalain ng Diyos, ingatan ng Diyos. Salamat sa buhay ng pamilya ng aking mga pamangkin dyan sa Laguna, pamilya Manipol, pamilya Oroga, at pamilya Laurente. Pagpalain kayo ng Diyos ang inyong buong pamilya. At sa mga kapatiran po, bukas po ulit, loobin ng Panginoon na hindi pa siya babalik at tayo ay buhay pa, ay tayo ay magkakaroon ulit ng devotional prayer ng alas 5. So, hallelujah. I pray na natanggap na natin ang totoong kagalak at kasiyahan. Amen. Alisin na natin, kalimutan na natin ang mga nagawa nilang mali. Ang tao, huwag mong kalilimutan yung tao. Ang tao ay pwede pambaguhin ng Diyos. Amen. Gaya natin tayo binabago ng Diyos. Unawain natin kung paano sila ay nagkakasala rin tayo. So, magandang umaga po. Ang pagsama ng Diyos, ang pagkilos ng Diyos at ang pabor ng Diyos sa buong maghapon na ito ay sumatin. God bless po. Amen.